Sa iba pang mga development, meron pong inihanda na special report ang Bombo Radio Philippines para ho sa mga listeners, mga viewers ho natin mga kabombo. Kasabay pa rin po yan ng nakatakdang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ho ng Lunes. Panuorin po natin ang special report mula kay Bombo Cindy Graida. Sana po ay mapabilis at maaprubahan po agad ang dagdag pasahod ng mga manggagawa. Siguro po magkaroon po ng mga accountability. Yung sa mga maleta po, babaan na sana yung bilihin. Kasi kawawa na yung mga mahihirap. Sa darating na Hulyo 27, idaraos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City na dadaluhan ng mga matataas na opisyal ng bansa at ng ilan pang foreign delegates. Sa nalalapit na mahalagang okasyong ito, marami sa atin ang nagtatanong kung bakit nga ba isinasagawa ang State of the Nation Address o SONA. Mga kabombo at Star Nation, alamin natin yan sa the 5th State of the Nation Address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., a Bombo Radio Special Report. Noong nakaraang taon, Hulyo 28, natunghayan at narinig natin ang kaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ibinida ng Pangulo ang pagkakaroon ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ilan pa sa mga tinalakay ni Marcos ay ang mga mahahalagang usapin kasama ang sektor ng agrikultura, pagpapalawig ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, usapin ng tubig at kuryente, pangkalusugan at edukasyon na inihayag niyang prioridad ng kanyang administrasyon. Kaugnay nito, may ilan pang sektor na inaasahang mas bigyan pa ng aksyon at resolusyon, partikular na ang usapin ng foreign policy lalo na't may mga panibagong issue ang bansa sa mga inaangking teritoryo. Bakit nga ba mahalagang matalakay ito at malaman ng publiko ang posisyon ng pamahalaan kaugnay dito? Alamin natin yan sa eksklusibong pahayag ng Bombo Radio kay Consultant to the National Security Advisor, Professor Renato De Castro. Kasi naman ho, in the past few State of the Nation addresses ho ni ating Presidente, hindi niya ho na masyadong binibigyan ng diin yung foreign policy ho at defense. Pahapyaw lang ho, no? Ang tingin ko ho talaga, ang force pa rin ho niya domestic. No? Kasi ho, marami talagang mga domestic issues na dapat nating hong harapin. No? Ayan ho, na last year ho, hardly minention niya ho ang foreign policy. No? So, maaaring ganun na naman ho, no? Of course, prerogatibo ho yan ng ating Presidente kasi talagang nakikita niya ho, talagang dapat tutukan yung mga madaming domestic issues, lalo na ho yung epekto ho ng crisis, nung naapektuhan ho yung pagpasok ho dito ng langis mula ho sa Middle East na dumadaan ho sa Strait of Hormuz. Ngunit, ang pinaka naging sentro ng kanyang State of the Nation Address ay nang talakayin niya ang kontrobersyal na issue sa sektor ng infrastruktura o mga issue ng mga hinihinalang anomalya sa flood control projects sa ilang rehiyon sa bansa. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Agosto 19 noong nakaraang taon, nagsimula ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa nasabing mga issue na pinangunahan ni Senador Dante Marcoleta.
Sa sumunod na buwan, Setyembre 1 naman, unang nagpakita sa publiko ang mag-asawang akusado na sina Sara at Curly Discaya kung saan kinumpirma nila na nagmamayari sila ng siyam na construction firms na nakikiisa sa mga isinasagawang bidding ng ahensya para sa mga itinakdang proyekto. Sa pagpapatuloy ng investigasyon na pinangunahan naman ni Senator Ping Lacson, nabanggit ang malalaking pangalan sa naging testimonya ng ilan sa mga tumayong state witness. Ilan sa mga ito ay sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at dating Senador Bong Revilla bilang nakatanggap umano ng mga kickback kapalit ng pagpapapasok ng pondo para sa mga maanomalyang flood control project. Habang tinuturong ilan sa may pinakamalaking partisipasyon, sina dating ako Bicol Portales Representative Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ilan sa mga personalidad ay nakadetine na at patuloy na dinidinig ang mga kanya-kanya nitong kaso. Noong Hunyo 1 ay sumuko at inaresto ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder, habang kinumpirma naman ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng mahinog o makumpleto ang investigasyon laban sa iba pang akusado na sina Villanueva, Escudero at Romualdez. 2 taon na lamang sa posisyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga susunod na taon nitong panunungkulan, mga kabombo at Kastar Nation, ano bang gusto mong marinig sa nalalapit niyang State of the Nation Address o SONA? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida at ito ang Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!